Distinguished colleagues, Mr. President, our nation of 115 million Filipinos is facing a grim and debilitating food, agriculture, and fisheries crisis. Hindi na kayang bumili ng masarap at masustansyang pagkain ang milyon-milyon nating mga kababayan. Pinakamasaklap sa lahat, kung sino pa ang nagpapakain sa bansa, sa ating lahat, hindi kayang sustentuhan ang pagkain ng sarili at ng pamilya. Ang ating mga magsasaka at mangingisda, sila ang pinakamahirap sa mga mahihirap. Ano ang ibig sabihin ng food insecurity? By global standards, our food insecurity is high. The UN latest State of Food Security and Nutrition Report, isa sa bawat dalawang mga kababayan natin halos ang nakakaranas o nakaranas ng gutom. Ano nga ba ang ugat ng food insecurity? Una sa lahat, pinabayaan natin ang mga nagpapakain sa atin, ang industriya at sektor nila. Nananatiling isang kahig, isang tuka ang ating mga magsasaka at mangingisda. Bagsak ang kita at ani at huli. Mahal ang pagkain at gutom ang milyong-milyon nating mga kababayan, lalo na ang ating mga anak. Pangalawa sa ugat ng krisis, ang daming nawawala sa buong food supply chain. They slip away during drying, milling, and storage because we lack dryers, warehouses, silos, cold chain, etc. Bunga rin ng kakulangan at naging pabaya sa ating food producers. Pangatlo, disaster zone ng Pilipinas, number 1 in the World Risk Index, most disaster prone globally sa bawat bagyo, pagtuyot, baha, inaanod ang ating seguridad sa pagkain. Pag walang suporta ang magsasaka at mangingisda matapos ang kalamidad. Pang-apat ay katiwalian at kurakot sa mga ahensya na direktang may kinalaman sa sektor. Habang tadtad tayo ng natural disasters sa hanay ng agrikultura, tadtad din tayo ng man-made disasters. Babantayan natin ito. Dapat bumabaha ng solusyon. At may 5 solusyon ang nais nating isulong sa problema ng food security. Unang-una, to squarely address the agriculture, fisheries, and food crisis currently facing the nation, similar to its response to the crisis in Philippine education, Congress should by law create an Agri and Food Commission that will further seek to identify and fully understand the challenges and problems facing agriculture and fisheries and the nation's efforts at achieving food security and our citizens' access to affordable and nutritious food, and provide the necessary solutions and action steps to address the crisis. This morning, we filed a Senate bill to this effect. Pangalawa, kailangan repasuhin ang rice tarification measure upang mas mahigit na mabantayan ng NFA ang supply ng bigas at habulin ang mga mapagsamantalang mga trader at hoarder, habang binibigyan ng dagdag na suporta naman ng DA ang ating mga magsasaka sa usapin ng cash assistance, seedling support, equipment, dryers, warehousing at iba pa. Pangatlo, repasuhin ang mga batas sa agriculture co-ops at extension service upang ibalik sa DA ang pangangasiwa ng agri-co-ops, ibalik din ang Bureau of Agriculture Extension Services na hanggang sa level ng probinsya at mga bayan, mga municipalities. Inihain na natin ang 2 panukalang batas hinggil dito noong nakarang linggo at hinihiling natin sa Pangulo na i-certify itong 2 bills bilang urgent. Pang-apat, full implementation ng Sagip Saka Act. Gamitin ang RA 11321 upang direktang bumili ang mga ahensya ng pamahalaang pambansa at mga LGU sa ating mga farmers at fisher folk na walang middleman at walang public bidding. Pang-5, madaliin ang mga sumusunod. Certify as urgent the Agriculture Land Conversion Ban. Constitute the Congressional Oversight Committee on Agriculture Economic Sabotage under Section 25
of RA 12022. File economic sabotage cases against traders buying palay at 5 pesos from farmers under Section 3E of Republic Act number 12022 or the Anti-Agriculture Sabotage Act against smugglers and hoarders. The DA should tap the over 25,000 graduates of academic degrees in agriculture from state universities, other government schools, and local universities to occupy 2,500 vacancies in the Department of Agriculture as the first step to address extension services and strengthening agricultural cooperatives. Tara na, pagtulungan na natin, magbayanihan tayo. Maraming salamat.